kita ko para sa amin palang 4. Yeah, kaya dyan, di ba, sana hindi ka nag-anak ng nag-anak. Real talk, di ba? Kasi mahihirapan ka, para sa di, mahihirapan ka, at bukod sa'yo, mahihirapan yung mga bata. Totoo. Di ba? Ikaw Lalo nga po, bilang ama ay magiging masaya, makikita mong yung anak ko hindi ko mabigyan, hindi ako makapagbigay, tas yung anak ko hindi makapunta sa magandang eskwelahan, hindi matustusan ng pangangailangan, pag may sakit, matataranta ka dahil wala kang gusto mo ba yon? Di ba hindi? Kaya we do not advise na mag-anak lang na mag-anak ang mga lalaki kahit gaano ka pa kagwapo at ang mga babae rin kahit gaano ka pa kalaya. Di ba? Kailangan maging matalino tayo sa mga desisyon. Kaya ko na bang bumuhay ng anak? At magbigay ng isang disenteng buhay sa pamilyang bubuuin ko kung sakasakali. Yun ang dapat nating, hindi yung, di ba, nakakatuwa lang pa pinag-uusapan. Ang dami mong anak. Pero, di ba, more than that, kailangan natin maris, it's not a joke, ha? Joke yung pagkakaroon ng maraming anak, tapos hindi mo kayang bigyan ng disenteng pamumuhay. Dahil yun ang talagang unang responsibilidad natin bilang magulang, yung mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak natin. At kung hindi natin kayang gawin, nakakalungkot yun para sa mga bata. Kasi minsan kaya ka nahihirapan, di ba marami tao, kaya nahihirapan, biktima ng mga sitwasyon. May mga tao rin naman nahihirapan dahil sa mga ginawa mong desisyon. Di ba? Yung ganun. So, anong mga bukod sa pagtitinda sa palengke ng isda, may iba ka pa bang ginagawa para matustusan ang pangangailangan mo at ang mga mahal mo sa buhay? Pagtitinda lang po ng isda, pero pag natatanggal po ako ng amo ko sa palengke, nagtsatsaga po akong construction, tricycle driver. Minsan nagawa mo yon sa isang araw, magta-tricycle ka muna, tapos magtibinda kang isda, tapos yung... Opo. Naglako din po ako ng isda, tricycle tricycle ang gamit. Anong pinakamabigat na pinagdaanan mo bilang isang breadwinner? Yung munti ka ng sumuko at akala mo hindi mo talaga malalampasan yung pangyayaring yun. Sobra-sobra po, hindi na ako nakaimik. Pumasok na lang po ako ng kwarto, halos napatak ng luha. Yung anak kong 2001 or 2002, tanda ko po yung aking anak na panganay na halos lahat ng pinsan nakabago. Yung anak ko wala po. Diba? Nahingi, wala po ako maibigay. Kasi iniisip ko nga yung time niya doon sa mga anak niya. For example, di ba, 2 a.m., papasok siya sa palengke, tatrabaho siya. Uwi ka, 6:30 ng gabi. So pag uwi mo, gagawin mo, kakain ka na lang. Magluluto pa po yun para pagkain niya. Masailan din po yung bata ko ngayon. Kahit may dala na akong pagkain, minsan hindi niya gustong kainin. Ilang oras lang ang tulog mo? Halos parang hindi na po ako nakakatulog ng 3 oras sa gabi. Dahil ilaw na po ang tulog ko pag lumampas ng mga 7. Bago makarating sa bahay, bago matulog. Hindi naman basta po makahiga, maglilinis pa. Dahil lang may isda. Kailangan mong gawin yun kasi nag-anak ka eh. Yun ang ano. Pero may anak kang bubuhay. May curious lang ako, pwede magtanong. Kuya Rodel, ano pong pakiramdam na pagising nyo sa umaga at bago kayo matulog, araw-araw, parehas po yung pagdadaanan nyo na hindi kayo sigurado kung magbabago pa yung sitwasyon? Paulit-ulit yung bigat. Tinalagay ko na lang po sa isip ko, laban lang. Walang susuko. Kahit araw-araw maglakad sa madaling araw, papuntang palengke, naulan, diretso, hindi pwedeng tumigil sa bahay, walang kakainin sa maghapon. Gusto ko yun. Laban lang. Gusto ko yung sinabi, yung laban lang. Kasi wala rin namang talaga sa buhay yung masasabing hindi na to magbabago eh. Hindi natin alam. Diba? Kasi yung Panginoon, napaka-misteryoso ng mga plano niya eh. At hindi rin man siya papayag na masadlak tayo habang buhay sa hirap. Diba? Iikot at iikot ang mundo. Lalong-lalo na kung may ginagawa ka. Masipag. May ginagawa kang paraan, hindi ka sumusuko. Nakikita rin ng Diyos, diba? At ng universe ang ginagawa natin. At kusa siyang aayon eh. Kung hindi ka sumusuko at gumagawa ka ng lahat ng kaya mo, magbabago at magbabago. Diba? Kaya tama, huwag susuko hanggat hindi nagbabago ang sitwasyon. Diba? Para sa'yo at para sa mga naging anak mo. Okay. May gusto kang sabihin sa mga anak mo ngayon? Jandel, ang pag-aaral mo ay pagigihin mo dahil hindi habang buhay, nakatayo ngayon, Papa. Tsaka sa mga kapatid mo, kung nakikita man ako, dito sa TV ngayon, Jesus Calderon, nasa Siargao ka ngayon, di ko alam kung kaya mo sa Tagalog, sa salita ko. Mahal naman kita. Magkikita tayo.
hanggat ako'y buhay pa. Sa kay Ineng, sa kapatid ni Jandel, Princess Lira, sa Talontres, Las Piñas, mahal na mahal kita. Nung nakaraang bago magpasko, pinunta naman kita. Alam mo yan, mahal kita. Yun lang po. So, mabuhay ka, ituloy mo ang sipag mo, at huwag kang susuko sa sipag mo at sa iyong determinasyon. Hindi naman malayong maibigay sa iyo ang deserve mo at sa mga anak mo at sa mga mahal mo sa buhay. Diba? For as long as we do our part. Yes. At Diba? saka, he's trying his best Yes. na ikaw ay nandoon para sa mga anak. So, dasal ko yung anak mo dun sa Siargao. So, Isang araw makita rin kayo mapuntahan. At dumating yung araw na, kasi yun ang kinasasakit niya, di ba? Yung nakita niyo yung anak niya, natatanging walang suot na maayos at bago, samantalang lahat ng kasama hindi. Siyempre masakit yun para sa tatay, di ba? Hangad namin, panalangin namin, balang araw, maibigay mo yung gusto mong ibigay sa mga anak mo, ang kanilang pangangailangan at kanilang mga kagustuhan. Kasi magkaiba yun, di ba? Yung want mo tsaka needs. Di ba? Importanteng mabigay mo yung mga needs nila, pero ang sarap din para sa tatay, for sure, na mabibigay mo yung gusto naman nila, extra, bukod dun sa totoong pangangailangan nila. We will pray for you and we are rooting for you. Susuportahan ka namin. Kaya ngayon pa lamang, nandito na kami para pag-ainin kahit papano ang iyong sitwasyon. Diba? Pang-awas sa iyong mga bilihin at gastusin, bibigyan ka namin ng 100 kilong bigas. Kasi 4 na sako, 25 kilos times 4. So guys, good evening. Good evening everyone. Ang actual temperature natin ngayon is plus 2 degrees Celsius outside temperature. At ang ating temperature, inside temperature is 17 degrees Celsius kasi meron tayong heater. Kaya naka-sweater kami lagi. At good evening guys. Actual time is 5 p.m. and 50 minutes. So, alam nyo guys, kung bakit ko talaga pinarinig yung ano natin ngayon, yung ating yung tema ni Vice Ganda tsaka ng buong team ng grupo nila sa Showtime. Kasi alam nyo guys, sa totoo lang, ako'y talagang nanonood na mula noong 1980s pa ng mga pelikula, entertainment show, mga ganyan, mga daytime show. Basta lahat ng pinapanood ko. Lahat ng mga artista, halos kabisado ko na silang lahat. Pinapanood ko na yan noon pa. So alam nyo guys, kasi ganito ang problema kasi sa Pilipinas, hindi pa rin talaga hindi pa rin siniseryoso ng mga mahihirap ang family planning. Kasi alam nyo guys, sa akin, ang ko lang sa ating mga Pilipino, no, yung payo ko, at huwag kayong magagalit kasi talagang nagbibigay ako ng payo kahit noon pa kasi isa din ako. Isang tuka, isang kahig din kami noon. Lumaki kami sa ganun, isang kahig, isang tuka. Kaya nga sinasabihan kami dati na taga-bundok kasi hindi naman talaga kami taga-bundok. Doon lang kasi ang hanap buhay ng tatay at nanay ko dahil yun lang ang alam nilang hanap buhay para mabuhay kami. Kasi ang taga-bundok naman, ang sinasabi kasing taga-bundok is, alam nyo na, di ba, yung mga animals doon sa bundok. Kasi kami tao, kami kasi yung mga magulang namin kasi, wala silang sapat na pera para bumili ng lupa sa baryo. Kasi hindi naman namin kaya dahil nga mahirap. Pero guys, bumili talaga kami ng lupa. Ibang tema naman tayo. Bumili ang magulang ko ng lupa doon sa Antique. Hulugan yun guys, hulugan. Ay kaso lang, matalino yung may-ari. Dahil ang aming papilis is nawala dahil sa bagyo. Dahil diba, ilang beses naman bumabagyo sa atin. So nabasa yun dahil ang aming bahay, dahil isang kahig, isang tuka nga. Ang bahay namin pag umuulan din sa loob ng bahay. So, yun yung bakit ako hindi nag-anak ng marami. Kasi, alam ko ang hirap ng buhay. Bakit ako mag-anak ng marami? Kung ako nga, sarili ko nga, halos hindi ko kayang buhayin kasi wala naman akong sariling fix na trabaho, wala na akong sariling fix na hindi rin ako nakatapos ng college level lang. Tapos hindi ko rin kayang umupa ng sariling bahay. Tapos guys,
bakit pa ako mag-anak ng marami? At bakit pa ako mag-anak kung ang sarili ko hindi ko na nga alam kung saan ako titira? Diba, logic lang naman yun eh. Alam mo, ito lang mga payo ko sa inyo, mga babae at lalaki, mga bata at may edad at matatanda. Alam nyo, buksan nyo lang yung inyong mga mata at inyong isip. Bakit kayo mag-anak ng isa or dalawa or tatlo kung alam ninyong sarili nyo nga, hindi nyo alam kung saan kayo titira, di ba? Lagi naman ninyong isipin yun. Kasi tama talaga si Vice Ganda. Oo, tama talaga siya. Kasi, bakit mag-anak ng marami? Ang hirap-hirap na nga ng buhay. At saka, hindi ko rin talaga maintindihan yung mga ibang Pilipino no? Ba't, alam mo, dinadaan lang nila sa biro ang mga, ay Diyos ko Maria. Kasi alam nyo guys, ako yung nagagalit rin kahit mismo sa mga kapatid ko. Nagagalit talaga ako kasi sabi ko nga sa kanila, kung wala kayong fix na trabaho, isang anak lang, wala. Di nabaliwala lang talaga yung mga payo ko. Tapos sa akin pagalit. Pag tatawag ako sa bahay, walang sumasagot. Imagine niyo guys ha, pamamahay ko yun, doon sila nakatira. Pero pag tumawag ako, hindi sinasagot. Imagine niyo yun ha, pamamahay ko yun, doon sila nakatira. Tapos pag ako tumawag, hindi sinasagot. Ano ibig sabihin nun? Galit pas, ay Diyos ko Maria. Dinadaan ko sa kain ng aking galit kasi hindi ko talaga maintindihan, pero kumbaga minsan napakatanga ko din, pero mas meron talagang tangang tao na kahit kailan, Diyos ko. Tama talaga sinabi ni Vice Ganda na dapat tumigil na sa anak ng anak kung wala man lang sapat na ipatustos at paaralin ang mga bata. Kasi hindi lahat ng mga bata guys malakas ang loob. Yung iba dyan nade-depress sila dahil sa problema. So dapat maingat kayo. At kayo din talaga mismo ang mag-ingat. Kayo naman mga babae, ang mga babae na hindi talaga alam ang paano gamitin ang mga family planning. Alam nyo, ang ibig sabihin ng family planning, gumamit kayo ng kondom, gumamit kayo ng pills, or maglaygit kayo para hindi kayo mabuntis. Number 1 kasi ang babae talaga magdala, hindi lalaki. Babae talaga. Babae ang magdala. Kasi minsan mga lalaki, siyempre inisip nila, basta ngayon, gusto kong tumabi sa asawa ko, tapos walang plano. So dapat guys, kasi kaya dito sa Europe, ang mga tao, wala masyadong mga anak. Kasi number 1 iniisip nila, may trabaho ako, sino mag-alaga kung may anak ako. Number 1 yun yun talaga yung number 1 na iniisip nila. May trabaho ako, sino mag-alaga ng mga anak ko. Ay, yung bahay ko ang liit. So, pag nag-anak ako, walang kwarto yung anak ko. So, yun ang number 1. At, pangatlo, ay, ang sahod ko ang liit, hindi ko kaya mag-anak ng, ng 2 or 3. So, karamihan dito, ang anak is 1 lang or 2. At yung iba ay walang anak. Kasi, yun nga yung dahilan. Yung, bukod sa maliit yung kanilang sweldo, maliit pa yung bahay nila, at walang mag-aalaga kung sila ay mag-anak. So, kaya grabe talaga ang kumbaga sa mga Japanese, ganun din, mga sa Amerika, dito sa Europe, ganun din, na mga sa ibang countries din, sa South Africa, mga ganun din sila dun yung talagang iisa lang ang anak o 2 kasi nga sa hirap ng buhay. So, yun ang payo ko guys, na huwag kayong magagalit. Magmula ngayon, isipin rin ninyo, gamitin ninyo ang family planning. Ang family planning is para maiwasan, huwag mag-anak ng marami, maglaygit, pagkatapos mag-anak kayo ng isa, maglaygit na agad kayo, or
mag-pills kayo or mag-kondom ang lalaki para hindi kayo mabuntis. Kayo rin mismo mga babae ang magdala. Na dapat alam na ninyo kung anong gagawin para hindi kayo mabuntis. Huwag kayong ay, bahala na, basta ganun, bahala ng Diyos. Guys, si Lord, di ba ang kasabihan is, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya, ang gawin ninyo, gawin muna. Gawin ang mga bagay at dasal. Una muna gawin ang mga bagay na dapat gawin na tama plus dasal. Kasi kung pwede mang unahin ninyo ang dasal pero sabay gawa. Kasi hindi pwede na puro lang, alam nyo guys, hindi naman ang tao naman talaga gumagawa eh. Sino ba ang gumagawa? Sino ba ang nag-ano ng anak? Diba ikaw? Hindi naman ang Diyos. So yun eh. So yun yung payong ito is para yan sa inyong ikabubuti, para hindi kayo mahirapan ng husto, para hindi kayo, hindi nyo makita na kawawa yung mga anak ninyo. Kasi kahit ako, minsan maraming beses na, alam mo ito number 1, itong anak ko. Itong bunso namin na 10 years old. Sabi niya, mama, kasi meron akong pinasuot sa kanya. Sabi niya, ito yung damit mo. Mama, sabi niya, ay, Diyos ko, mama. Sabi niya, ganun. Alam mo ba yung mga suot ng mga kaklase ko, mama? Mga Adidas o kaya Nike. Ay, Diyos ko. Sabi ko, hindi mo kailangang gayahin yan. Ang importante, kapag aral ka ng husto at ang mga bagay-bagay na yan is mabibili natin yan kapag nag-aral ka ng mabuti at kapag may trabaho kang maayos. Sabi ko, kung may kung mayaman tayo, mabibili natin yan. Ay kaso yung buhay natin is ganito. Yun lang, kung ano lang maisusuot mo, yun ang kaya natin. So kaya, magdasal lang tayo guys. Kasi nga, sabi nga ni Vice Ganda is, ang Diyos naman ang universe naman is nakikita kung ang tao is may plan, may pangarap at gumagawa. So, pag masipag ka, at may gumagawa ka ng tama at talagang hindi ka sumusuko sa buhay, so uunlad ka pagdating ng araw. So at naniniwala ako guys, kasi nga galing din kami sa hirap, isang kahig, isang tuka. Pero ang pag-unlad ng buhay guys, talagang hard work. Kailangan mo talaga magsipag ka, kailangan mo talagang gumising ng alas 4 or alas 3 ng madaling araw guys. Ako gumigising ako dati ng alas 3 ng madaling araw dahil kabataan ko pa yun. 20s, 30s, saka 40s. Pero ngayon, siyempre, 50 plus na ako. So, mabuti na lang pang umaga na lang yung trabaho ko. Madalas ako pang umaga. So, kaya sa awa ng Diyos. Kaya yun guys, ang pag-unlad talaga sa buhay is tiyaga. Oo, tiyaga talaga. At saka, kayong mga kabataan, mag-aral kayo ng husto. Huwag kayong tatamad-tamad. Huwag kayong sumagot sa magulang. Kasi, alam nyo guys, alam nyo mga bata, pagdating ng araw, kayo'y magiging magulang din. At masakit yan sa inyo. At pagsisihan ninyo ng gusto yan kung sasagot-sagot kayo sa magulang ninyo. Sumagot kayo, pero laging may po. At huwag kayong sumigaw. Yung tono ninyo, nasa maayos at ipaliwanag ninyo ng gusto kung ano yung gusto ninyong, kung ano ang ibig ninyong sabihin. Huwag lang basta-basta pabalang sumagot kasi masakit yan sa magulang. Oo, kahit ako, alam niyo mga anak ko, nasasaktan talaga ako pag sumasagot-sagot sila. Pero, sinasabi ko rin sa kanila, huwag kayong sumagot ng ganyan. Kasi, pagdating ng araw, magkaanak kayo. Malalaman ninyo yan. Kagaya ng panganay ko, nung 2 years ago, or last year lang yata yun, mga ganun, wala pag mahigit isang taon lang eh. Pumunta ako sa kanya, doon ako natulog ng mga 2 gabi. Tapos bigla siyang nagsalita. Sa apo ko, sabi niya, sa anak niya, sabi niya, ay naku, sabi niya, mayabang na yan kasi nag-aaral. Ay, sabi ko, sumagot ako, ay, sabi ko, normal yan, ganun talaga ang mga bata. Tapos sabi ko, ay, di nakita mo na kung paano ka noon sa akin, sabi ko sa kanya, nakita mo na, sabi ko ganun. So, normal yan sa mga bata. Intindihin na lang at ipaliwanag ng gusto na ganito talaga ang buhay at huwag pabalang sumagot sa magulang. Ang importante, para maging maunlad ang buhay niyo, para maging maunlad ang mga buhay natin, kaya tayong mga matatanda, wag tayong pabalang sa kapwa magsalita. Sa bata man, sa matanda man, sa kaibigan man, sa kasamahan man, o basta sa social media, wag tayong pabalang magsumagot. Kasi masakit yan. At yan ay duble-duble pa kung bumalik sa atin. So, ranas ko na guys, lahat ng karma naranasan ko na.
ang sobrang sakit. Ang sakit-sakit. Kaya wag na wag tayong sumagot ng pabalang sa mga kapwa natin. Kahit nagagalit tayo ng gusto, wag na lang tayo magsalita. Mas maganda pa. Mas maganda pa, ikanta na lang natin yan para mailiko yung ating galit. Kasi kung manakit tayo ng kapwa, kakilala man natin yan, o kamag-anak man natin yan, o mga anak man natin yan, Diyos ko dahil bumabalik. Kaya maniwala kayo sa akin at totoo yan. So mas maganda pa magsalita kayo ng maayos or tahimik na lang at saka kayo sumagot kung malamig na ang ating mga ulo. Kasi guys, pareho lang tayo na nagkakamali. Ang sakit-sakit pag bumalik ang karma. Maniwala kayo. Sobrang sakit. Kaya mas maigi pa yung isang sakit lang. Pero pag bumalik sa iyo yun, 4-5 na sakit. Diyos ko Maria. Kaya maniwala kayo sa akin. Magpakabait, magpakabuti at kung pwede lang wag idaan sa emotion ang mga sama ng loob kasi masakit talaga. Masakit. So, yun lang guys, ang payo ko. Maging mabuting tao tayo, maging marespeto tayo, at huwag natin kalimutang magtiyaga sa ating trabaho at gumawa ng paraan para kumita at ang taong umuunlad ay gumigising sa madaling araw. Karamihan ng ganun guys, gumigising sa madaling araw. Pero kung tirik ng araw at natutulog ka pa rin, ay Diyos ko, wala na. So, kailangan kung may pangarap kayo sa buhay, gumising kayo ng madaling araw. So makikita nyo 1 taon, 2 taon, unti-unti na kayong nakakaipon ng pera. At totoo yan, maniwala kayo. So, yun lang guys, good advice. At sana itong video natin ay makatulong sa mga maraming anak. At sana ay magmula ngayon is bawat Pilipino ay 1 na lang or 2 lang ang anak. Para kahit papano maibsan ang kahirapan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Salamat guys. God bless and Happy New Year to all of us. Thank you. God bless.